growing insecurity yan eh. Nakakita na naman sila ng oportunidad na sila. Kasi nga, the ultimate goal is to destroy the Dutertes eh. So every opportunity they have, they will grab at it. Para sila mga bata, meron silang popsicle na naman ako. Ito, sarap naman ito. Babanatan naman natin sila. Oh. Kaya kayo naman mga nasa oposisyon, huwag nyo nang papatulan. Pinapatulan yung mga suka-suka eh. Wala yan. Kailangan. Punta kayo sa level ni Pastor Kibuloy. Lagi kampanya. Huwag nyo intindihin yun. Kasi Pastor, very focused sa kanyang platform. Dapat ang estilo. Kayo talaga. Regarding dun sa naging pahayag nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung proclamation rally ng PDP Laban. Tumawa ka ba nung ikay nandun? Napakinggan mo yung sinabi niya? Tumawa yung mga tao. I was there. At ikaw, tumawa ka? Oo. Ba't ka tumawa? For me, it was a joke. Oh, okay. Why? It took it seriously kasi. Gaya. Kasi tinanong ko mga reporters, nagbigay na ako ng payag. Kasi naman, Attorney Sal, I've been covering hindi pa tumatakbo pala siyang presidente. Ganun na talaga. Ganun na estilo niya. And me, na taga Davao, knowing PRRD, ganun talaga ugali niya. So, kailangan, naiintindihan mo, kailan siya nagjo-joke at kailan siya seryoso, Attorney Sal. For how many years namin siya kino-cover, alam mo kailan siya nagjo-joke at kailan siya serious sa mga statement niya. Ito namang mga congressman, nakakita naman sila ng oportunidad na mag-publicize for themselves. Kaya kita mo naman, ang banat nila, ay demanda rin natin yan. Pareho yan ng anak. Like father, like daughter yan. Sapagkat hinihikayat niya na magkamit ng krimen ng tao, yung mga joke-jokes na yun. So tinanong ko ng mga reporters, I had to... Wala na akong ginawa kung mag-issue ng statement eh. Makakasar na naman sila sa sagot ko. Para ka pa rin tagapagsalita, Attorney Sal. Alam mo sagot ko? Sabi ko, the remarks made by this congressman are nonsense, kabalbalan, walang kabuluhan. Alam niyo po kung bakit. Kasi yung sinabi ni Presidente na dami nila. Patayin na lang natin 15. Bombay nga natin. You know, obviously, as you said, as everybody views it, is a joke. Yeah. A joke is a joke, is a joke, and is a joke. Anybody who considers that seriously is a fool. If not a stupid. Pinagpipilitan niya. Alam mo, kung ako ang nasa kalaban, hindi ako magagalit. Matatawa ako and at the same time, gagamitin ko against them. Ano sabihin ko? Kita nyo naman. It only shows na kinikilala nila ang pagkamalakas ng line-up natin. Biro mo, i-eliminate pa tayo. Kasi hindi sila mananalo. Kung ako yun. Yan ang, kaya sabi ko, sa statement ko, they should welcome that. Because wittingly or unwittingly, on the part of PRRD, that can be viewed as an acknowledgement that the candidates of the administration party is strong and hard to beat. Yun ang magiging implikasyon nun eh. Kaya dapat dapat palakpa kayo. Ay, hindi ganun ang thinking nila. Hindi, mahina. Unfortunately. Ang problema, pag wala ka I guess they're not convinced na strong sila. They're not yet convinced, Attorney Sal. Hindi, ako naman, bakit ba malakas? Kasi ang tingin ko, tanggapin mo naman hindi, talagang strong eh. Bakit naman hindi magiging strong? Number one, yung mga tumatakbo sa kanila, incumbent senators or returning senators. Or dating mayor o incumbent mayor, congressman, malalakas talaga, kilala. May name Household recall. name na eh. Ha? Household name yung iba sa kanila. Oo. Name recall na, may face recall pa. Ano pa? Lahat ng elemento ng pagpapanalo nasa kanila. Number 2, meron silang organisasyon. And they have the resources. Kasi dati na nga silang nandun eh. So, intact yun. Intact yun. Ang buong Pilipinas yung tatakbuhan mo. Ano pa? Ang pinakamalaga,
pera. Meron na silang pera. Kasi yung mga dating naging senador, naku, malaki na naipon ng mga yan. At itong mga incumbent din, may mga pera na yan. Kaya talagang malakas. Eh, kung kumpara mo naman dito sa tumatakbo, wala naman mga pera. Ha? Eh, siguro, 3 lang siguro ang meron dyan. Inisa-isa mo na anong meron sila. Oo. But I don't understand why they are so insecure. Hindi, ako sa tingin ko, hindi insecurity yan eh. Nakakita na naman sila ng oportunidad na sila. Kasi nga, the ultimate goal is to destroy the Dutertes eh. So every opportunity they have, they will grab at it. Para sila mga bata, meron silang popsicle na naman. Oh, ito, sarap naman ito. Babanatan naman natin sila. Oo. Kaya kayo naman mga nasa oposisyon, huwag nyo nang papatulan. Pinapatulan yung mga suka-suka eh. Wala yan. Kailangan. Punta kayo sa level ni Pastor Kibuloy. Lagi kampanya. Huwag nyo intindihin yun. As si Pastor, very focused sa kanyang Ganun dapat platform. ang estilo. Kayo talaga. Attorney Sal, sa isang petisyon na ngayon na inihain sa Korte Suprema para pilitin ang senador na mag-convene bilang impeachment court at aksyonan ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Una lang sinabi ng Senado na sa pagbabalik pa ng sesyon sa buwan ng Hunyo, maaksyonan ng article of impeachment. Attorney Sal, pwede bang yung kanilang paglapit sa Korte Suprema to compel o para utusan ng Supreme Court para pagsabihan ng Senado na, mag-convene kayo eh. Para naman dun sa may ibang mga senador, parang it's unfair na mag-convene kami. Iba sa amin, tumatakbo. Ano yung you're taking us our right para tumakbo ngayon, para makapagpunta sa ikot sa buong bansa. Ngayon sila din ay tumatakbo. Ang unang tanong doon, may kapangyarihan bang Korte Suprema makialam? Meron ba? Sa ilalim mo ng saligang batas, sinasabi doon, ng Korte Suprema pwedeng makialam pag merong sobrang abuso. There is a grave abuse of discretion, pang-abuso ng kapangyarihan na ibinigay sa kanila. Pwede sila makialam doon. Kasi yung grave abuse of discretion amounts to lack of jurisdiction or in excess of jurisdiction. Amounting to wala ka talagang jurisdiction. Pwede sila makialam doon. Ang sunod na tanong, the Supreme Court having the power to intervene, meron ba basis? Sa tingin ko wala. Kasi pinipilit mo, gano'n lang kayo, mag-trial. Paano magta-trial? Hindi nga nag-convene eh. Kasi nung dumating, nag-adjourn na sila. So meron silang dahilan. Although, sa akin pananaw, ginamit lang nila yun. Takot sila talaga sa magiging reaksyon ng tao pag tinuloy-tuloy nila impeachment. Yan talaga naman ang totoo. Ngayon, anong epekto ng hindi nila pag-convene? Sabi nung head nila, sa June na lang or July. Ang problema mo, yung members of the House of Representatives, hindi continuing body gaya ng Senado. Meaning, pag sila ay tumakbo na, file ng COC at nag-adjourn na, tapos na kaya nga hindi nag-file. Basta nag-adjourn na, tapos na yung Kongreso. Ibig sabihin, wala na yun. Samantalang yung senador, meron pang 12 eh. So, continuing body sila. Ang magiging problema nila, pag kinonvene nila yan, question na sila, Papa, wala na yung Kongreso. Sino? Kaya dapat mag-refile kayo yung bagong House of Representatives. But can they the same year? Hindi. They can, pag di na refile nyo yun, mate-technical naman sila. Next year na natin pag-usapan yan. Kasi you cannot file, diba? Hindi nyo ginawa. Kaya sa tingin ko, hindi talaga matutuloy yung impeachment. Yun ang resulta ng 1.8 million na pagpunta sa Luneta, yung iba pang mga 1 million, yung 4 na lugar. Yun talaga eh. Talagang takot sila eh. Talagang nayanig ang gobyerno. Tanggapin na natin ako. Huwag niyo sabihin na, sabi ng iba, hindi pinansin ng rally ng iglesia. Hindi, ano ba? Yun nga ang resulta eh. That's the result. Takot sila.